Itong mga nakaraang araw, napansin ko nga itong gulong ni Neri, ang aming Toyota Wigo. Marami ng sugat ang kanyang gulong. Hindi ko alam bakit naging ganito. Lalo na itong isa medyo malalim, parang makikita na ang kanyang atay. Hindi lang yan, marami pa. Medyo maliliit yung iba. Ang brand ng kanyang gulong, ito yung kanyang stock na Bridgestone. Itong isang ito, nag-aalala ako, talagang parang makikita na ang kanyang atay. Pati yung kabilang gulong nito, may mga sugat din. Dahil siguro ito sa mga matutulis na bagay na nadadaanan ng gulong. Ang pinagtataka ko naman dito, bakit yung harapan lang? Ito namang likod, wala namang gaano mga sugat. Dito naman nakasulat kung kailan ginawa ang gulong. Ang nakalagay dito, 4221, 42 weeks 2001. Para masabing expired na ang gulong, bibilang tayo ng 5 taon simula ng taon kung kailan ito ginawa. Ang sukat naman ng gulong niya ay 175 by 65 R14. So ayan guys, plano namin magpalit ng gulong ngayon kay Neri, yung Wigo namin. So nandito kami ngayon sa may San Jose del Monte, sa may Westlake na bilihan ng mga gulong. Subukan natin kung magkano ang presyo ng mabibili nating gulong at kung ano ang brand na mapipili natin para dito sa Wigo. At ayun na nga, nakapasok na tayo dito sa mga gulong at dito marami tayong klase ng gulong na pinagpilian. At ang napili natin na uri ng gulong dito ay itong si Yokohama na kung saan matagal na rin naman ito dito sa market at mayroon na rin itong planta dito sa Pilipinas. At dito naman, tinignan ko kung kailan ginawa ang gulong at nakalagay ang 19 at saka 24. 19 month, 2024. Bali ang expire nito 2028. Ito naman ang sukat ng gulong 175/65 R14. Pareho lang na sukat sa stock na gulong natin. Ang gulong naman na ito ay nagkakahalaga ng 3,300. So ayan guys, nakatanggal na yung 4 na gulong. So andito na. So ayan, ito yung sinasabi ko mga sugat niya oh. Sa mga nakakaalam kung bakit nakakaganito yung gulong, lalo na sa harap. Ayan oh, dami niyan eh. Ito yung sa harap eh. Dalawa na ito, may mga sugat-sugat sa yan. Mga hiwa. Ano kaya yung dahilan? Sa mga nakakaalam. Ayan oh. So pakomment naman dyan. Ano bang tawag niyan boss, yung mga pang-alignment? Anong tawag? Tinga. Pang-balancing. Oh, pang-balancing. Ayun, tinga pala tayo. Pang-balance. So lalagyan ulit mamaya para sa pag-align. Pagkatapos dyan, dadalhin naman dito. So ayan, pagkatapos matanggal yung gulong, ito na yung gagawin. Lilinisan na ni Kuya. Para at least, mas maganda naman pag bagong gulong, bago rin yung ano natin, bagong linis. Kinukuskus yung mga gilid. Siguro pagka yung naglalagay ng tersilan, siguro mas marami nakadikit dyan. So itong sa atin walang tersilan dyan. So balik tayo dito. So yan, pagkatapos mailagay yung gulong, ito na yung bago. So dadalhin naman siya dito sa wheel alignment. So yan, dito naman siya isasalpak sa wheel alignment. Yan. Tingnan natin kung paano siya ina-align. Paano po ba yan malalaman boss pagka align na siya? Pag 0-0. Malalaman daw kung align na siya kapag 0-0 nakalagay dyan. Yan yung tenga. Yun, yun pala yun. Yung ganyang tingga, di ba yan matatanggal habang tumatakbo? Malinis po kasi kaya makapit. Kaya nilinisan siya bago kabitan. Okay, yung pala yun. Kaya nilinis siya bago ikabit.
yung ganito, yung timga. Hindi ko alam gaano ba kabigat yung ganito. Tayo, sorry. Mabigat din, mga ilang grams din to. Pala yun. So kung ano yung ginawa nung isang gulong natin, ganun din ang gagawin sa tatlo. So ayan na, nandito na, naka-ready na yung isang gulong na naka-align. So ito yun, yung sa harap. So naka-ready na siya. Pagka tapos ng tatlo, kakabit na yun. Ayan na, sasalpak na yung isa. Yung pangalawang gulong. So ayan, habang ina-align yung gulong natin sa kabila, dito naman inumpisa nang ikabit yung tapos nang i-align. So ito tapos na i-align, kinakabit na ni Kuya. At ayun na nga guys, naikabit na yung 4 na gulong. Inihigpitan na lang, mano-mano inihigpitan. Yung dito wala pa higpit, tapos yung kabila meron na. So antayin na lang natin matapos mahigpit. Saka yung ito, yung lumang gulong natin, hindi ko alam kung magkakasya sa likod ng Wigo. Hindi ko alam kung magkakasya para madala natin pa uwi. Hindi ko na alam kung magagamit pa natin yan o naibibinta ba yan, hindi ko alam. Ang papalitan pa natin dito ay yung shock mounting at saka yung rubber lifter doon sa likod, saka sa harap siguro. Hindi ko lang alam kung mayroon din sa harap nun o yung likod lang, dalawang shock lifter, yung rubber lifter. So maghahanap pa tayo kung saan tayo makakabili. So ayun na, pinapalo-palo na, pinapalo-palo na ni Insan. So anong natin si Mrs. nagbabayad pa doon. So ayan na, nakapagbayad na siya. Magkano binayaran mo? So ayan yung binayaran, umabot na 13,360. 13,360. So tingnan natin. Ayan yung gulong pala. Tingnan ko yung gulong, kakasya sa likod. So ayan, ganito yung ginawa namin kasi di masasarado yung pinto kapag hindi i-orong yung upuan. So naka-orong siya ng kaunti doon, ilagay ko doon sa lock para maigalaw yung upuan doon, maabante, para yung gulong kasya. Kasi hindi masasarado yung pinto kapag hindi mo i-orong ito. Ayan, okay na yan, sarado naman siya. Ayan, bangga sa dito, pero okay lang yan. Yun. So ayan, yung kahimtang yung loob. Okay, goods to go. Ngayon tingnan naman natin yung kanyang tinakbo. Yung tinakbo ng sasakyan na to at saka yung gulong. Hindi ko lang nakikita. Ayan o, may nakalagay na 4,455. Sakay mo na. Sakay mo na yan. Ha? Sakay mo na. So yun yung tinakbo natin. Ganoon na kalayo ang tinakbo ng gulong na pinapalitan natin. Sa natin aircon sa mainit. So yan guys, hanggang dito lang muna tayo. Uwi na tayo.